Ang dunking ay ang pinaka-exciting na paraan para makascore sa basketball. Ito'y nangangailangan ng mataas na pagtalon, pagiging creative na may kasamang puwersa sa pagdakdak ng bola, na nagpapahanga sa mga manonood dahil hindi lahat ay kayang gawin ito. Kaya naman sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang 10 pinaka-eksplosibong dunkers sa kasaysayan ng NBA. Vince Carter. Siya ang itinuturing na greatest dunker sa kasaysayan ng NBA. Si Vinsanity, may pinaghalong puwersa at style sa kanyang mga ginagawang dunk. Noong 2000s dunk contest, ay pinanganga ni Vince ang mga manonood sa arena dahil sa kanyang creative at eksplosibong dakdak. Ito ang most iconic slam sa dunk contest history ng NBA. Tila walang bagay ang hindi kayang gawin ni Vinsanity kapag hawak ang bola kung usapan ay pagdakdak. Winawasak nito ang lahat ng magtatangkang sumabay sa pag-take off papunta sa basket at parang absent ang gravity pag tumalon na siya. Sino ba naman ang makakalimot sa dunk of death na pinakasumikat na dakdak sa Olympics nang talunan niya ang 7'2" French big man na si Frédéric Ruiz sa 2000s Olympics na itinuturing ng marami bilang greatest dunk of all time. Kapag lumipad na si Vince ay tapos na kahit sumakay ka pa dahil gagawin niya ang gusto niyang gawin habang nasa ere, kagaya na lang ng 360s, between the legs, windmills o tomahawks. Kaya siya ang binansagang half man, half amazing. Michael Jordan. Siya ang isa sa may pinakamaraming iconic dunks sa NBA, ang kinikilala bilang his earnest. Dahil kapag si MJ ay nakapag-take off na, ay napakatagal nitong bumaba mula sa ere na tila nagkakape pa ito. At yan ang kaibahan ni MJ sa ibang dunkers sa listahan na ito. Kaya niya ngang gumawa ng adjustment sa ere na parang lumulutang ito sa kanyang mga dunks at walang takot na inaatake ang mga malalaking defender na harap sa kanya. Naging advantage ni MJ ang 48-inch vertical jump nito. Dito nga nakuha ang bansag sa kanya na his earnest. Ang mga sinasabing greatest defender sa NBA ay pinagpapraktisan lamang ni MJ sa kanyang mga ginagawang dunks tulad na lang ni Patrick Ewing, Alonzo Mourning at Dikembe Mutombo. Nanalo rin ito sa dalawang sunod na dunk contest noong 1987 at 1988. Sino ba naman ang makakalimot sa kanyang winning free throw line dunk na parang imposible sa taas lamang nitong 6'6"? LeBron James. Tomahawk Slam. Yan ang isa sa signature dunks ni LBJ. Kahit maraming batikos tungkol sa kanya dahil sa hindi nito pagsali sa NBA dunk contest na naging dahilan umano para sundan ng mga batang manlalaro ngayon at ang paulit-ulit nitong mga dunks na kulang sa creativity. Ngunit sa kabila nito ay walang debate na si LeBron ay ang isa sa pinaka-eksplosibong dunker sa NBA. Sa taas ng talon ni LBJ ay minsay lumalagpas na ang ulo nito sa ibabaw ng rim. Sa fast break man o sa traffic lane ay hindi mapipigilan sa pangangalabaw sa LBJ na tinatapos niya sa isang powerful slam dunk. Isa pang nakakahanga dito ay 2 dekada na siyang dumadakdak sa NBA na tila hindi nagbabago ang kanyang talon mula pa lamang sa kanyang rookie season. Sa edad na 40 years old ay kayang-kaya pa ring sumabay ni The King sa mga batang manlalaro ngayon, lalo na sa usapang dakdakan. Kobe Bryant. Kung usapan ay paglalaro ay wala kang masasabi kay Black Mamba dahil kompleto rekados na nga ito, ngunit pagdating sa pagdakdak ay underrated si Bryant dahil maraming listahan ang hindi siya sinasama sa kanilang top 10. Pero karapat-dapat lamang na mapasama si Black Mamba sa mga greatest dunkers dahil sa kanyang originality, creativity at powerful slams. Kahit bumagal ito sa kanyang pagtanda dahil na din sa injuries at sa mga huling taon nito sa liga ay bihira na lang makapag-dunk,
Sasabay pa rin ang batang Kobe Bryant sa mga greatest dunkers dahil napaka-athletic nga nito lalo na sa kanyang prime. Hindi rin natin pwedeng kalimutan na ang Black Mamba ay ang pinakabatang dunk contest winner sa NBA history. Nanalo si Kobe noong 1997 sa edad na 18 years old. Ang offensive game ni Kobe sa prime nito ay halos di mapigilan dahil kaya niyang iwan ang defender gamit ang fadeaway shot o mag-crossover para makalusot at tatapusin niya ito sa isang slam dunk. Hindi na mahalaga kung sino pa ang sasabay sa kanya dahil walang takot nitong hinaharap ang mga malalaking mama sa liga noon, kagaya na lang ni Yao Ming, Dwight Howard o Kevin Garnett na kinakain ng buhay ng Black Mamba. Dominique Wilkins. Si Wilkins ay walang patawad sa kanyang prime dahil lahat ng humarang ay magigiba sa kanyang mapangwasak na dunks. Napaka-powerful at eksplosibo nga ng mga dunks ni Dominique, kaya tamang-tama ang bansag sa kanyang The Human Highlight Reel. Meron itong pinagsamang power na kagaya ni Shawn Kemp at gracefulness na parang si Julius Erving. Sa kanyang karera sa NBA ay nanalo ito sa 2 dunk contest at maraming nagsasabi na dapat 3 ang kanyang dunk titles, kundi lamang ito na silat ni Michael Jordan sa 1988 dunk contest. Ang signature dunk ni Dominique ay ang 200 power windmill na halos sumira ng ring tuwing gagawin niya ang dakdak na ito. Dahil sa kanyang mga poster, alley-oop at mga clutch dunks ay napanindigan niya ang pagiging human highlight reel. Blake Griffin. Noong 2010s era, si Blake Griffin ang mukha ng liga pagdating sa dakdakan. Sino ba naman ang makakalimot noong tumalo nito sa ibabaw ng kotse sa 2011 dunk contest kung saan siya'y nanalo? Ang Clippers ay ang binansagang Love City sa panahon niya. Kasama niya dito si DeAndre Jordan at Chris Paul. Sila ang bumuhay sa mga patay na Clippers fans noon dahil sa hindi mapigilang pick and roll offense ng team, sabay hagis ni Paul ng bola sa ere. Tulad ni King James ay hindi kilala si Blake sa pagiging creative dunker, ngunit pinapahiyaw nito ang buong stadium sa puwersa ng kanyang dunks. Wala itong pakialam kung saan man siya mag-take off o sino man ang sasabay sa kanya dahil nakakahanap ito ng paraan para may pasok ang bola. Ang dunk na ito na tinatawag na Meteor Jump sa anime ay ginagawa niya sa totoong laro. Sa kanyang prime ay walang big man ang nakaligtas sa kanyang bagsik, kaya't hindi siya pwedeng husgahan dahil sa pagbaba ng kanyang laro sa mga huling taon nito sa liga na puro sa labas na lamang at hindi na kayang tumalon kagaya ng ginagawa niya sa Clippers. Ngayong 2024 ay nagretiro na si Blake matapos ang 14 na taon na karera sa NBA. Shawn Kemp. Ang mga dunks ni Kemp ay marahas at kung magtangka ang defender na tumayo sa ilalim ng ring ay hindi nito magugustuhan dahil hindi nga maganda ang kahahantungan niya. Dahil si Shawn ay nakilala sa pagpapaskill ng posters sa mga great defenders ng kanyang panahon. Napaka-smooth at powerful ng kanyang mga dunks na pagkatapos niyang ipahiya ang defender sa kanyang dakdak ay pag-aasarin niya pa ito at wala itong magagawa sa pangasar ni Kemp. Kahit na siya isang big man ay maganda ang ball handling skills ni Kemp. Ang ganitong skills ay bihira noon para sa isang big man. Pagkatapos nitong kumuha ng rebound ay magko-coast to coast ito at tinatapos ang play sa isang powerful slam. Bago ang Love City ng Clippers, sinasabing ang Shuttle Supersonics ang original na Love City sa NBA, kasama ni Kemp dito si Gary Payton. Kung pagdakdak ang usapan ay hindi mawawala ang pinaka-iconic dunk ni Kemp na sinasabi rin bilang pinaka-disrespectful na dunk sa kasaysayan ng laro. Julius Erving. Kung usapan ay dunking ay hindi pwedeng mawala sa listahan na ito si Dr. J
Dahil hindi lang siya ang isa sa pinakamahusay na dunker sa NBA, siya rin ang nag-impluwensya sa liga pagdating sa dunking. Ang karera ni Dr. J sa basketball ay nagsimula sa American Basketball Association o ABA, na pabor sa mas nakaka-entertain at kakaibang style ng paglalaro ng mga galawan ni Dr. J ay napaka-advance para sa kanyang panahon. Kung ang ABA ay sinusuportahan ng mga flashy moves, ang NBA naman ay nananatili pa sa basic at traditional sa paglalaro ng basketball sa mga panahong ito. At nang pinagsama ang dalawang liga noong 1976, dinala ni Irving ang kanyang high-flying game sa NBA. Natila nanibago ang mga tao sa ginagawa ni Dr. J, dahilan para ulanin ito ng kritisismo, ngunit sa paglipas ng panahon ay nakuha niya ang puso ng mga tao at lalong sumikat ang dunking sa liga. Kaya't masasabing si Dr. J ang nagbukas ng daan para sa mga creative dunkers sa kasalukuyang panahon. Siya rin ang inspirasyon at tinitingala ng sinasabing GOAT ng laro na si Michael Jordan, at makikita nga ang pagkakatulad sa kanilang iilang mga galaw. Daryl Dawkins. Ang tinaguriang Chocolate Thunder ng NBA dahil sa mga pasabog at mapangwasak na dunks nito, at tila kapag hawak niya ang bola ay binubuhos nito ang lahat ng kanyang galit sa mundo sa ring. Sobrang distractive nga ng kanyang mga ginagawang dunks. Kung nakikita mo ang mga highlights ng pagwasak ng backboards at ring mula kay O'Neal, ay hindi siya ang unang gumawa nito sa liga. Dahil noong 1979 pa lamang ay 2 beses binasag ni Daryl ang backboard sa parehong season lamang. Kaya't gumawa ng aksyon ng liga upang mas patibayin at mas gawing ligtas ang mga rims. Dito na na-introduce ang breakaway rims. Siya kasama sina David Thompson at Julius Erving ang mga unang nag-impluwensya sa liga sa pagdakdak, at pinaunawa na ang dunks ay exciting na paraan upang makakuha ng puntos. Bago ang panghuli ay ito ang mga honorable dunkers na hindi napasama sa ating listahan dahil sa hirap ng magdesisyon sa dami ng nagdaang malulupit na dunker sa NBA. Zach LaVine. Leaping ability, creativity, at elegance. Yan ang mga salitang ating maiisip kapag pinag-usapan ng mga dunks na ginagawa ni LaVine. Kahit sa in-game o dunk contest man, ay wala itong patawad sa pag-slam. Isang 2-time slam dunk champion at parte ng greatest dunk contest sa NBA history. Ang kanyang mga dakdak na ginagawa sa NBA dunk contest ay unique. Kung si Michael Jordan ay tumatalon mula sa free throw line na nagpanalo sa kanya, ay mas pinahirap pa ito ni LaVine sa kanyang winning dunk noong 2016, kung saan nag-between the legs ito mula sa foul line, at ang isa pa ay windmill na ito mula sa free throw. 2 sunod itong nanalo sa dunk contest noong 2015 at 2016, kalaban ng masasabing pinakamagaling na dunker na hindi nanalo sa isang dunk contest na si Aaron Gordon. Kung hindi niya lang nakasabayan si LaVine, ay malamang nagkampiyon na si Gordon. Silang dalawa ang muling nag-set ng mataas na standard kapag pinag-usapan ng dunk contest. Anong masasabi nyo patungkol dito, mga boss? May nakalimutan ba tayong ilagay sa ating listahan? Sino para sa iyo ang greatest dunker of all time? I-komento mo na sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. What's up, mga boss? Kung gusto mo pang makakita ng mga ganitong video, ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po!